Hello mga brothers, welcome back to my YouTube channel. For today's video mga brother, ito yung ating electromagnetic radiation tester. So ngayon mga brother, ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit nito mga brother. So papakita ko sa inyo yung mga gadgets natin dito sa bahay, appliances. So titingnan natin kung gaano karaming radiation yung nilalabas ng bawat appliance mga brother. Yan, so open natin, ito yung ating tester. So power button, tapos ito yung ABG, BPP. Then meron na rin siyang pwede na rin makita dito yung degree Celsius, then yung Fahrenheit mga ka-brother. Yan, pag naka-blue mga brother, yan yung normal natin. So mga brother, tatry natin dito sa aming automatic washing machine mga brother. So try natin ilapit. Yan, so pag naka-blue mga brother, yan yung normal. Then ilalapit natin yung ating device. So ngayon mga brother, nade-detect niya, yan. Yan, pag naka-red, yan yung radiation mga brother. So tumataas siya. Yan. 93, 96, 99. Yan, so mga brother, mapapansin nyo tumataas. Umaabot na siya ng 229. Yan, 243. Yan. So, sobrang taas ng radiation ng nire-release ng ating automatic na washing machine mga ka-brother. So, yung kanyang device mga ka-brother, so hindi siya yung nami-maintain kasi once na nilapit natin, mas lalong tumataas mga ka-brother. Brother, susubukan naman natin dito sa ating refrigerator kung gaano karaming radiation yung nilalabas ng ating ref mga ka-brother. Yan, so ito yung normal, so lalapit natin mga brother. Yan, so mapapansin nyo mga brother, nagre-red siya, yan yung pinaka-warning. Yan. Yan, 50 yung kanyang radiation ng ating refrigerator mga brother. Mga brother, yung ating microwave. So ngayon, susubukan natin kung gaano karaming radiation naman yung nilalabas ng ating microwave. So mga brothers, mapapansin nyo wala yan. So susubukan natin, sasaksak natin yung ating kuryente. Yan. So mga brother, ito yung ating microwave. So mapapansin nyo mga brother, sa lahat ng appliances natin na ginamitan ng ating tester, yung microwave yung may pinakamataas na radiation na nilalabas mga brother. Yan, no? Umaabot siya ng yan, 400 plus. Yan. So pag dinikit pa natin mga brother yung ating device, so umaabot siya ng 490. Yung pinakamataas niya is 490. So depende yun sa lapit, kung gaano kalapit o layo yung ating tester. Yung sagat niya is nasa umabot ng 480. Yan, umabot pa siya ng 500 plus mga brother. Yan, so ang radiation ng ating microwave as 535 mga brother. Ito naman yung ating heater mga brothers. Yan. So 0 yan mga brother. So try natin isaksak. Ito naman yung radiation niya mga brother. Yan. So mga brother, mapapansin nyo, pumapalo siya ng hanggang 100 plus mga brother. Yan, so umaabot siya ng 100 mga brother. Yung radiation na nire-release ng ating heater ay umaabot ng 100 mga brother. Ito naman yung ating rice cooker. So check din natin kung gaano karaming radiation naman yung nilalabas ng ating rice cooker. Yan, 0. So saksak natin mga brother. Yan, so nakasaksak na mga brother yung ating rice cooker. Yan, ito naman yung radiation ng ating
rice cooker. So umaabot siya ng yan 200 plus 250. Yan mga brother, pabago-bago siya. So pinakamataas niya ay 260, yan 275. Yan, 248 mga brother yung radiation ng ating rice cooker. Brother, try naman natin sa ating TV mga brother. Yan, yung ating TV ay 43 inches mga brother. Yan, 0. So try natin isaksak yung ating TV. Kasi ang ating anak mga brother pagkakagising gusto lagi manood ng TV. Yan, so subukan natin kung gaano karaming radiation yung nire-release ng ating TV. Yan, so ito yung ating 43 inches na TV mga brother. So ang radiation na nire-release ng ating TV, yan, so nag-blue. Yan, so mga brother, yung radiation ng ating TV ay 77 mga brother. Yan. So hindi naman siya ganun kalakas compared dun sa ating microwave mga brother. Natin mga brother sa ating mga gadgets, ito yung ating phone. So tatry natin kung gaano karaming radiation naman yung nakukuha natin sa ating cellphone. So mga brother, susubukan natin isaksak sa charger. Kasi kailangan nakasaksak sa kuryente yung ating gadgets mga brother. Yan. So mga brother, yung ating gadget, pumapalo siya ng 54. Yung radiation na nakakuha natin sa ating phone. Yan, mga brother, mapapansin nyo, 54. Mga brother, nasubukan na natin lahat ng device natin sa bahay, yung mga appliances. So ngayon naman mga brother, susubukan naman natin dito sa ating Wi-Fi. So ito yung PLDT natin mga brother. So check natin yung radiation niya. So mga brother, 0. Then lalapit natin. Yan. So ito yung ating router mga brother. So check natin kung gaano karaming radiation yung nire-release ng ating Wi-Fi. Yan. So mga brother, pumapalo siya ng 65, 66 yan. Yan. So 65 mga brother yung ating radiation na nakuha dito sa ating Wi-Fi. Brother, tapos na natin i-test yung ating mga appliances dito sa bahay. So mga brother, ang radiation ay may mga iba't ibang epekto sa katawan ng tao, depende sa gamit. So may mga uri ng radiation yung tinatawag natin mga brother na ionizing o non-ionizing. Saka depende sa tagal ng exposure, then sa lakas ng radiation mga brother. So kalimitan tinatarget ng radiation yung ating katawan. So depende sa expose. So dalawang uri yung radiation natin mga brother. Yun nga yung non-ionizing radiation. So mababang enerhiya lang yan gaya ng mga microwave, radio waves, saka mga infrared. So karaniwang hindi naman siya delikado. Pero wag lang yung sobrang exposure. Magdudulot yun ng init o tissue damage. Then yung ionizing radiation naman mga brother, ito yung pinakamataas na enerhiya gaya ng mga x-ray. Ito yung nakikita natin sa mga hospital mga brother. Tapos ang malakas na epekto nito mga brother yung ionizing radiation. So may mga epekto yan sa katawan natin, yung labis na exposure. So kalimitan makakaramdam tayo dito mga brother ng pagkahilo, minsan pagsusuka o kaya paghihina, minsan naman lagnat. Then yung pagbawas ng mga white blood cell o mahinang immune system. Then minsan pamumula ng mga balat na sobrang pag malakas naman yung dosage, so yung radiation kalimitan ang tinitira naman yan mga brother yung ating mga organ. Then ang pinakadelikado mga brother yung matagal ka ma-expose sa mga
sa mga radiation. So ito na yung pinaka-delikado, yung pwede kang magkaroon ng mga cancer, tapos yung iba sa mata, yung katarata. Tapos kalimitan yun, yung mga infertility. So minsan nagiging problema yung hindi tayo magkaanak. Then sobrang exposure, pwedeng bumaba ang immune system, mga ka-brother. So ang kalimitang dapat gawin natin para maprotektahan yung laban sa radiation, so kalimitan limitahan natin yung exposure gaya ng mga x-ray. So pag tayo nasa hospital. Yan, tapos kung magpapainit naman tayo ng pagkain sa radiation, sa microwave, so wag tayong lalapit sa mga brother. Yan yung pinaka the best. Kasi malakas din yung radiation niya sa mga na-test natin mga appliances. So ang pinakamalakas na radiation ay yung ating microwave.